Okay, magandang araw po sa inyo mga brothers. Welcome po sa aking channel, Mariano Brothers Moto TV. Ayan, meron po tayong dayo rito. Galing po itong Santa Rosa, Laguna. Binaklas ko na po yung panggilid. Ngayon, gagawa natin ng isang maikling content na napakahalagang bagay. Ito po mga brothers ay wala pa po nito sa YouTube. Kaya ibibigay ko po sa inyo yung isang dahilan kung bakit po ang ating Kawasaki Barako ay kumakatok sa hindi maipaliwanag na dahilan. Ngayon mga brothers, ito po kasi na-experience ko na po ito, hindi lang isang beses. Ngayon, sasamantalain ko na yung pagkakataon, lalo na po ito nakabaklas na po yung panggilid. Ibibigay ko sa inyo isang dahilan kung bakit ang ating makina ay kumakatok. Pero bago natin simulan yan, kung napasal ka sa aking channel, huwag nyo sanang kalimutan na mag-subscribe, pakipindot po notification bell button. Piliin nyo po yung all para updated po kayo pagka mag-upload po ako ng mga bagong videos. Okay? Abangan nyo po mga ka-brothers. Okay mga brothers, ito. Nakabaklas na po yung panggilid. Ito po yung dumayo sa atin dito, taga Santa Rosa, Laguna, na pinagagawa sa atin dito. Ito po, bagong baba. Pero may mga problema pa rin po na dapat nating ayusin. Ayan. Yung ibang mga bagay, mga brothers, na ayos na natin. Pero ngayon, binigyan na tayo ng pagkakataon na makagawa ng maikling content para po dito sa i-share ko sa inyo na napakalagang bagay. Pagka ganito po mga brothers na nakabaklas na po yung inyong panggilid, samantalahin nyo na po yung pagkakataon na ayusin itong piyesang ito. Dahil ito mga brothers ay napakahalaga na malaman po ninyo, lalo-lalo na po sa mga may motor na Kawasaki Barako 175. Ayan mga brothers. Ngayon, itong sasabihin ko sa inyo mga brothers, na-experience ko na po ito, itong lugar na to. Dapat po ito, may nozzle po kasi ito sa loob na dapat nating i-check pagka nakabaklas na po yung ating panggilid. Na dapat po mga brothers, ito kasing nozzle na to mga brothers, may mga pagkakataon na na-experience ko, nagbabara po ito mga brothers, tong part na to. Sa may sa bandang crankshaft dito to. Kailangan natin ng allen. Ayan, bago natin matanggal yan. Pipiitin natin yung allen mga brothers para matanggal natin yung kanyang allen bolt. Meron pong allen bolt to mga brothers. Gagamit lang tayo ng 19 liabe para mapigilan yung kanyang crankshaft. At saka natin tanggalin yung kanyang nozzle. Ayan, allen po yan mga brothers. Tatanggalin natin yung ating nozzle sa Kawasaki Barako sa kanyang crankshaft. Ngayon, chichikin nyo po ito. Kasi po, may pagkakataon na hindi lang pa po isang beses nangyari sa akin. Ito po, nagbara talaga. As in, nagbara. Ang bumara po rito mga brothers, hindi ko po makakalimutan. Yung isa ay gasket. Yung ikalawa naman ay matigas na putik. Na-experience ko po yan mga brothers, kaya ma-share ko sa inyo para makapagbigay ko sa inyo ng mga babala sa mga may motor na Kawasaki Barako pagka nagbaklas kayo ng panggilid. Samantalang nyo na po ito mga brothers. Ito, wala po nito sa YouTube, napansin ko. Ayan, ito po yung nozzle yung sasabi ko. Yan po mga brothers. Yan. Napakaliit lang po niyan. Ang butas po niyan maliit din. Siguro po nasa 2 mm ang sukat niyan, butas na yan. Yan po mga brothers. Ngayon po kasi nakabaklas na yung panggilid natin. Dapat natin linisin na tong nozzle na to. Bugaan natin ng hangin para po yung ating sigunyal o yung ating connecting rod ay malagaan. Yan, gaya na sinabi ko kanina, na-experience ko po ito 2 beses nung may dinala sa akin dito na kumatok ang makina. Nung tinanggal ko po yung kanyang sigunyal, nakita ko po itong kanyang nozzle ay barado. Nabarahan po ito ng gasket na napakaliit. Ngayon, meron tayong pagkakataon na makapag-share sa inyo ulit o makagawa ng content para bakit nakakapasok dito yung dumi. Ayan mga brothers. Yung gasket na maliit o yung mga dumi na parang putik na matigas. Ayan. Ngayon, babalik na po natin to. Kung paano natin tinanggal, ganoon din natin babalik. Dapat gumamit tayo ng allen. Pakahigpit natin mga brothers. Kasi may isa pang pagkakataon mga brothers, nagbabarin po ako ng makina nito. Nagulat na lang po ako. Meron po isang nozzle na nalaglag. Ibig sabihin, yung nozzle ng ating crankshaft ay lumuluwag din pag hindi naigpitan. Kaya dapat pakahigpit din natin to mga brothers. Madalas na pagkakataon po kasi mga brothers, ito po kasi hindi ginagalaw ng mga mekaniko. Ayan, siguro po mga 90% sa mga mekaniko na nagbabaklas ng makina,
Pagkatapos nilang checkin yung connecting rod at may katok, padadala na nila sa machine shop. Hindi nila chinecheck itong nozzle na to. Kaya ginawa natin ng content para sa mga kaibigan natin, mga mekaniko, na pag nagbakla sila ay checkin nila to. Sana po nakatulong sa inyo ito mga malaki mga brothers, at mabuhay po kang lahat. Okay?